Kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Dong Randy PH po. Ang ating pag-uusapan ngayon ay si PBBM na maaari po bang may impeach. Pero bago po tayo pumalaot sa ating mga usapan, ay hinihiling ko po sa inyo na sana po paki-subscribe at paki-like na rin po nang sa ganun lumaki din po ang YouTube channel ko. Ayun na nga, tuloy na po tayo mga kababayan. Kasi may mga ilang grupo na po ang naghahanda para magpasa po ng impeachment sa Kongreso. At malamang may magbubuluntaryo nito na kahit isang kongresista lang po na mag-sponsor po sa Kongreso ukol po sa impeachment na isasampa po ng ibang mga grupo laban po kay PBBM. Bakit po? Dahil napakarami na pong isyu na lehitimo at napatunayan na lehitimo talaga yung kanilang mga paglabag. Kaya ito po, pakinggan po natin ang mga balita po na ihahatid po sa inyo sa araw na ito. Makinig po tayo. Inihag ngayon ng senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda para isampang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ang Pangulo sa puwesto. Si Almar Forzuelo sa detalye. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman mahirap. Talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita. Ayun na nga po mga kababayan, mas marami na po ang taong nagagalit ngayon. At tila na mauuna pa ang impeachment ni BBM ikumpara kay BP Inday Sara. Ngayon po, ang tanong, sino po ang papakinabang kung si BBM ay matalsik na sa pwesto?
Siyempre po, una, ang taong bayan. Sapagkat kung may matinong Pangulo ang Pilipinas, mapapangalagaan ang ating mga karapatan, ang ating soberanya, ang ating saligang batas, at ang konstitusyon. Sana po ipanalangin po natin na babago at maging tiwasay ang pamumuhay ng mga Pilipino. Dahil sa ngayon, hindi po kaila po nating lahat na ang kahirapan po ay sobrang laganap na at marami na po ang umaaray, mga kababayan. Sana po ang Pilipinas ay magkaroon din po ng kaunlaran at nagkakaisang mamamayan tungo po sa kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong panonood.